Okay, mga sangkay, tingnan nga po natin itong kumakalat ngayon na video na itong mga kongresista daw po napikon sa tanong nitong mga reporter. So hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay dyan na naggagapuhan, nagagandahan, syempre. No, comment down below hashtag solid sangkay kasama po yung mga lugar para syempre magkakilala po tayo. Sa mga nanonood ngayon na hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so eto nga po mga sangkay ang balita. Okay, ito po yung kumakalat na video. Mga congressman napikon daw sa mga reporter. Okay, tingnan nga natin. Next question na lang po. Kasi right now po, so far po yung mga observations po ng ilan sa ating mga kababayan sa social media is kayo daw po or most of the congressmen who receive or who voted for the impeachment ay naka-receive daw po ng maleta, ng pera or naka-receive daw po ng 20 million. Alam nyo guys, ano kasi ito eh. Ito yung chismis na kumakalat, no? Na ako naman, medyo di din ako naniniwala dyan, mga sangkay, na may ganyang abutan na ganyang kalalaking pera. Mga sangkay. Do hindi malabo, pero tingin ko hindi. Kasi halos lahat sa kanila eh. Parang lahat sila pabor eh. Do mayroon din po, medyo madami-damin din po na hindi. Pero mostly majority po talaga pumabor na ma-impeach si VP Sara. Marami nga po taga Mindanao, mga sangkay, no? Well, ngayon, yan yung tanong. Tumanggap daw ng maleta. Or any amount notwithstanding. These are the people that you na sinasabi din yun po na some of them are trolls. Pero of course, hindi naman lahat sila, yun ang paniwala nila. Yun ang paniniwala nila. How can you combat yung ganitong paniniwala na hindi nyo sinisiraan yung kanilang political or political thinking na hindi kami nagkakatanggap ng ganitong pera pero hindi kami nakatanggap ng ganitong pera. We did this because we believe in the case. Una sa lahat, tingin ko hindi na dapat i-dignify yung question kasi it's basically an accusation without basis. Actually, may punto yon. Basically, sabi niya dito, ito ay accusation without basis. Without any evidence, mga sangkay. Tama yung sinasabi ni Ridon dito. Wala namang ebidensya. Yun nga problema sa social media, mga sangkay. No? Ngayon, marami pong nagkokomento without any evidence. Maleta, mga sangkay. Sasabihin po nila, halimbawa ako, pro-government po tayo. Sila sabihin po tayo, yan, tumatanggap yun sa sangkay ng maleta. Naknanto ko Tumatanggap tayo niyan, hindi sobrang yaman na po natin ngayon. 'Di ba? Wala pong ebidensya pero yun po yung kanilang paratang, mga sangkay. Di ba rin? So, kung may maleta, nasan yung maleta? Ayan, yan. Kung mayroong 20 million, nasan yung 20 million? Ito yung sinasabi ng mga DDS na napikon daw po ang mga kongresista. So, I don't think that deserves an actual comment from the panel of prosecutors today. Parang hindi naman siya napikon, no? Parang wala namang pikon na nangyari kasi parang sakto lang naman yung yung sagot niya dito. And my last question na lang po. Ano pong end all and be all po nito? I mean, people, sinasabi na nga, di ba, dapat talunin nila si Vice President Sara Duterte sa election. I mean, yun nga. I mean, dapat talunin nila siya sa election kasi ang end all and be all nito is removal from office. She
announced her role, or she announced that she will run in 2028 election Parang ano, no? Parang ano yung nagtatanong, parang DDS. Para pong DDS yung nagtatanong. in the 2028 elections. Marami ang nagsasabi na pag nawala si Vice President Sara, a more friendlier Vice President would be appointed. So ano po ang end-all and be-all nitong impeachment And trial? all and be all of this impeachment process is accountability. We owe it to our people. We owe our being elected to our people. We have to show them that we follow the Constitution, that sila ang pinagsisilbihan natin at hindi tayo gumagawa ng pagtataksil sa bayan. So, accountability po ang end-all and be-all nito. Accountability. One last follow-up. Pag ang constituent ninyo nagtanong na iboboto namin si VP Sara sa election, what are you going to do? Parang si Boy Abunda. para daw po siyang si Boy Abunda. This is what democratic country is all about. We're free to choose our leaders. But please understand, the 11 prosecutors, we are simply responding to a constitutional duty. As a matter of fact, with all due respect to our constituents, this is not a question of natutuwa ba sila o hindi. Gusto ba nila o hindi. This is a duty which we really have to face. Parang ang sinasabi niya, may matuwa man o hindi, kailangan nilang gampanan ang kanilang tungkulin bilang isang elected official. Ganun po. Ganun po yung minimin ni Congresswoman Luistro, na whether they like it or not, kailangan nilang gampanan ang kanilang tungkulin. So, kasi marami po ngayon mga sangka, 'di ba? Sinasabi po nila na wala kaming pakialam diyan. Kahit anong sabihin nyo, boboto pa rin namin 'yan. Kita-kits pa rin sa 2028 election. Yun po mga sangka sinasabi. Kaya yun ang tanong ng isang reporter. Hindi ko alam, para po siyang para po siyang DDS. Kaya siguro yung sinasabi niya lang na pikon kasi may nagsalita doon. Para kang si Boy Abunda, 'di ba? Try natin ulit dito. Ito. Iboboto namin si VP Sara sa election. What are you going to do? Parang si Boy Abunda. Para kang si Boy Abunda. Yun po yung sumagot mga sangkay. Pambira. Well, tingnan na lamang po natin. Magkakaalaman naman 'yan sa trial na po doon sa Senado. No? Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.